Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Thank you po, Sagittarius, sa lahat ng mga likes and subscribes ninyo at sa mga comments po. Maraming thank you. Pauna mensahe po ninyo, Tortoise, you're too fragmented daw. So, do whatever it takes to get grounded. Ayan. So, siguro, there are so many things that is bothering you, no? Sa isip ninyo. Baka problemado. May mga obstacles siguro. Kaya, naguguluhan kayo on what you're going to do. So, bago kayo mag-isip, ano, ng kung anong gagawin ninyo, what is best, i-ground na ninyo yung inyong sarili. Okay? Magnilay-nilay kayo, mag-reflect kayo. Go deep within you. No? Pakinggan ninyo kung ano yung bulong ng intuition ninyo. Pakinggan ninyo yung bulong ng soul ninyo. No? Go deep within you. Mag-ano kayo, mag-inner work kayo, Sagittarius. No? Upo lang kayo sa isang tabi. No? Nasaan man kayo? Nasa opisina man kayo? Nasa bahay man kayo? You can do that. No? Mag-breathing exercises kayo. Yung inhale, exhale, no? And focus on your breathing, no? Yung doon kayo sa lugar na wala makakaistorbo sa inyo, no? During break time, kung nasa trabaho kayo or sa bahay, no? Upo kayo sa isang upo kayo or higa kayo, yung gano'n. Depende sa inyong sitwasyon. And mag-breathing exercise kayo. No? Inhale, exhale lang. At kahit hindi ninyo bilangin yung pag-inhale at pag-exhale ninyo, ang importante, focus kayo doon sa paghinga ninyo, no? Sa paghinga. At hanggang sa, nandoon na kayo sa parang meditation, meditation mode, no? At eventually, pag nakabalik na kayo sa senses ninyo, then mararamdaman ninyo yung relax na kayo, no? Yung parang bagong ligo, no? Fresh ang pakiramdam, yung ganon. Kasi, alam mo yun, marerelax, so nakakalma ng ganon yung yung senses natin. Kaya, makakalma din lahat ng mga cells natin sa katawan. Kaya yung bang makakahinga kayo ng mas maluwag at saka magaan na ang pakiramdam ninyo at pati na rin yung isip ninyo parang umano na din, yung parang relax na, kumbaga. So, give it a try. No, give it a try. Makakatulong yan sa iyo ng malaki. We have Walrus. Ayan. Remain vigilant about the current situation. Pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. Ayan. So, binibigyan kayo ng guidance, no? Ng divine universe dito. May mga signs and symbols and omens na pinapadala sa inyo rito ang universe. At kung hindi ninyo alam, no, kung anong ibig sabihin ng mga signs na yan, mga omens na yan, kung ano man yung nakikita ninyo, na alam ninyong mensahe yan, sign yan para sa iyo, i-google niyo yun. Ihanapin ninyo kung ano yung spiritual meaning ng kung anong specific sign or omen or synchronicities, no, na nakikita ninyo, because that is the guidance para sa iyo. Okay? We have Tiger. You're being called upon to provide leadership, so trust that you're capable of doing so. Ayan. So siguro ang iba sa inyo ipo-promote na, no, to be a leader. Baka bibigyan na kayo ng managerial position, baka kayo ay magiging manager na, magiging supervisor na kayo, magiging lead, yung gano'n, ano? And wag ninyong pagdudahan, no, Sagittarius, yung posisyon na binibigay sa inyo, wag ninyong pagdudahan, wag ninyong isipin na kaya ko ba to, no? Kasi unang-una, hindi yan ibibigay sa iyo na posisyon na yan, no? Yung leadership role na yan, kung hindi kayo capable of doing it. Kung hindi nakikita ng mga superior ninyo, ng employer ninyo, ng manager ninyo, na wala kang potential to be a good leader or to be a leader, hindi yan ibibigay sa iyo, 'di ba? The fact na binibigay yan sa iyo, ina-award sa iyo yung position na managerial position kasi nakikitaan ka ng potential, no? Na naniniwala sila sa iyo. Kaya sana maniwala ka din sa sarili mo, no? Maniwala ka na you have that potential to be a great leader, okay? At
embrace it, no? Embrace it. Kasi unang-una, blessing din yan. Pangalawa, di ba, nakakatuwang nare-recognize ng mga tao sa paligid ninyo yung inyong galing. So, what else? We have goose. Take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. Okay, so kailangan din ninyo na magpahinga daw at mag-recuperate kayo. Kasi nga, kaya siguro kayo fragmented kasi siguro talagang stressed out na kayo, pagod na kayo, stressed out kayo, hindi lang katawan siguro, kundi pati isip ninyo, 'di ba? So, give it to yourself, no? Lalong-lalo na ang iba sa inyo na mapopromote diyan, no? Yung leadership na yan, that comes with great responsibility din. Kaya kailangang paghandaan din ninyo yan, no? Dapat physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready kayo as you assume that leadership role. Okay? So, good luck sa'yo. And by the way, Saj, shout out po sa lahat ng viewers natin dito sa Pilipinas at sa ibang parte ng mundo, lalong-lalo na po dyan sa ating mga viewers sa Oman, sa Cavite, sa Kuwait, sa Antique, at sa Saudi Arabia po. No? Ingat po kayong lahat. At maraming salamat for watching. Your next message po is Road Runner. Ayan, keep your sense of humor and don't take things so seriously. Okay? Pwede rin naman, no? Nasa kabila ng kaseryosohan, isingit natin yung humor. Isingit natin para kahit papano ma-release ang tension, ma-release yung stress, 'di ba? Kapag tumatawa din tayo, ibigay na natin 'yan, ibalato na natin 'yan sa sarili natin, sa Sagittarius, okay? Falcon, ayan, act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation. Ayan, so I hope na nare-recognize ninyo, no, yung opportunity na nandiyan dyan sa paligid ninyo. Kasi, ano din ito sa inyo, reminder din ito sa inyo, no, open your eyes, you open your ears, no, open yourself, no, to those opportunities na kumakatok sa buhay ninyo. Kasi, lalahanin natin na yung mga oportunidad na yan, kumakatok, dumadating yan sa buhay natin because they are for us. Hindi kakatok ang isang oportunidad sa inyo kung hindi yan para sa inyo. Diba? Kaya, pansinin ninyo, no? Kung may oportunidad dyan, tignan ninyo, i-consider ninyo, tignan ninyo kung kailangan ninyo or whatever, 'di ba? Basta ito, heads up ito para sa iyo na may oportunidad. Kaya pansinin ninyo 'yan, okay? Act on it. What else? We have Condor. You're too enmeshed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decisions or taking action. Okay? So siguro sobrang focused kayo, no? On something, you are focused on that situation, specifically siguro merong decision making na kailangan kayong gawin, no? At baka nandiyan dyan, no? 100% siguro nandiyan dyan lang ang focus ninyo sa kung ano lang yung nakikita ninyo, ano lang yung nararating ng naked eye ninyo, baka yun lang ang pinagpo-focusan ninyo. So, ang invitation sa inyo dito, step back, atras muna kayo ng kahit saglit lang. Okay? At tignan ninyo yung buong sitwasyon, no? Use your eagle eye, no? Para ma-figure out ninyo kung ano yung mabuting gawin, no? Or ano yung klaseng desisyon na gagawin ninyo na you can make sure that it is, it is the best, no, na step na gagawin ninyo, no, kasi makikita ninyo yung buong sitwasyon ninyo, all four corners of your situation, okay, para hindi lang limited, no, to small things or limited to kung ano lang napapansin ninyo, kung ano ang nakikita ninyo, yung pagbabasehan ninyo ng desisyon, okay? So, mas magandang tignan ninyo yung bigger picture ng inyong sitwasyon, no, para mas maging effective, no, yung desisyon, no, na gagawin ninyo. We have Dog. Your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. Ayan, 'di ba? So, siguro ang dami-dami din ninyong ginagawa, multitasking kayo, kaya hindi ninyo napapag-focusan, 100% kung ano man ang mga bagay na dapat ninyong pag-focusan. Hindi ninyo nabibigay yung inyong 100% na
yung best ninyo, 'di ba? Kasi nga marami siguro kayong ginagawa, marami kayong minumultitask, no? Yung ganon. So what else? Kasi mas magandang kunyari, isa lang, no? Yung focus natin, kunyari, meron tayong venture. So, let's focus 100% on that particular venture. Kasi, kapag nandyan yung focus ninyo, yung energy ninyo, dyan lang din ninyo binibigay, mas mabilis kayong magtagumpay. 'Di ba? Mas shorten yung time na kakailanganin or gagastusin ninyo on that specific endeavor kasi nandiyan ang focus ninyo. So, lahat may bubuhos ninyo, lahat may bibigay na ninyo dyan. 'Di ba? Whereas, kung marami kayong ginagawa, marami kayong ventures na ginagawa, pinagtutuunan ng pansin, no? So, mas marami nga kayong aasikasuhin. 'Di ba? So, hindi rin ninyo may bibigay yung lahat-lahat, yung best ninyo sa bawat endeavor na yan kasi kailangan mong hatiin ang inyong atensyon, 'di ba? So, makukumpara din nyo naman yan kasi kapag na-experience ninyo mga ganong bagay, eventually, marirealize din ninyo yan, mapapag-aralan ninyo ang sitwasyon na, teka lang, parang dito lang muna ako sa isa, ito lang muna ipaprioritize ko, ito yung unahin ko. Kasi siguro, meron din kayong matututunan, kung kunyari, sabay-sabay ninyong ginagawa, sabay-sabay ang daming negosyo, iba-ibang negosyo, diba? So, hindi ninyo mapagtutuunan ng pansin, ang lahat ng patas, diba? So, what else? Final message ninyo? We have positive outcome. Ayan. So, magkakaroon ng positibong resulta, ang inyong mga ginagawa rito. Provided na, syempre, mag-focus kayo, yung ganun. At this very moment, sabi dito, you are sowing the seeds of your future through your thoughts, feelings, beliefs, and attitudes, whether through love, fear, or indifference. You are always creating something. Yan. So, remember to keep your thoughts, beliefs, and attitudes positive and you will create a positive outcome. That's very true. Diba? Kasi kung positibo, yung positivity, yung pinoproject ninyong energy, no, for sure, yan din ang makukuha ninyo. Yan din yung ima-manifest ninyo or yan din yung isusukli sa inyo ng universe. Kasi like attracts like, 'di ba? Yun ang law of attraction. Kaya positivity attracts positive situations, positive outcome din. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.